Ang mga bahay natin ay dapat dinedesign at ginagawa ng may pagmamahal sa kalikasan. Sa video na ito, iprepresent ko sa inyo kung bakit eco-friendly ang Blue Homes Katmon dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Ako si Paolo ng Astala Corporation. Kami ay isang real estate developer na gumagawa at nagde-design ng mga bahay ng may pagmamahal sa kalikasan na tinatawag namin na Blue Homes, a brand of homes that are certified eco-friendly. Ngayon po, andito tayo ngayon sa ating pang-apat na Blue Homes development na tinatawag namin na Blue Homes Katmon dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Tara po, pasok tayo sa Blue Homes Katmon. Gumamit kami ng tatlong elemento sa pag-design at paggawa ng mga bahay dito sa Blue Homes Katmon. Una po, ang mga bahay dito ay may tinatawag na passive cooling. Ito po ay yung sa design pa lang, sa gawa pa lang, sa laki ng mga bintana, sa taas ng mga windows, ay presko na agad sa loob, malamig na agad sa loob. Hindi masyadong kakailanganin ng aircon. Pangalawang elemento po ay ang mga bahay sa Blue Homes Katmon ay matipid sa kuryente. Pangatlo po, ang mga bahay dito ay matipid naman sa tubig. Sa bubong po ng bahay ay nagkabit kami ng 4 na pirasong solar panel na may total capacity ng 1.84 kilowatt peak. At ito po ang kanyang grid-tied inverter. Ang mga solar panels po na yon, ang nangyayari dyan, kapag tumama po dyan yung sikat ng araw, kino-convert niya yung energy into electric energy para magamit po sa loob ng bahay. Sinusupport po namin ang mga solar panels tulad nito dahil po ito po ay clean and renewable energy. So ibig sabihin po, hindi po siya nakakapag-contribute sa global warming. So, ang maganda po nito, ang benefit po nito sa ating mga homeowners ay makakatipid sila ng more or less 2,300 pesos monthly bills sa kuryente. Yung roof overhang dito sa Blue Homes o yung pasobra ng bubong ay 1 meter deep. Halos doble po yun ng karaniwan. Malalim po siya. Pansin nyo po yung shadow. Yun po ay nagsisilbing parang sombrero para hindi masyadong tamaan ng direct sunlight yung mukha ng Blue Homes para mas presko sa loob. Pansin nyo po yung mga butas-butas sa ilalim ng bubong ng bahay, yun po ay mga vents or singawan po yun ng init. Ang problema po kasi sa normal na house, kapag wala po siya mga vents or mga singawan sa labas, yung pinakamainit na portion ng bahay, yun po yung attic. Kumakatas po yun or pumapasok yung init na yun sa second floor, kaya po mas mainit sa second floor, mas malamig sa ground floor. So yan po mga vents na yan, yung init sa loob ng attic na yun ay pinapasingaw niya palabas, imbis na papasok ng bahay. Ang kulay ng bahay dito sa Blue Homes ay mukhang maaliwalas, pero maaliwalas po ito literal. Dahil gumamit po kami ng reflective white na exterior paint, yun po ay para yung ilaw, pag tumama po dyan yung sikat ng araw, nagre-reflect lang po siya pabalik, kaya po siya color white. At ganun din po yung bubong dito sa Blue Homes Katmon. Kulay puti rin po yun, para ganun din po, pag tamaan niya ng sikat ng araw, nagre-reflect lang sa atmosphere yung init, hindi po mapasok sa loob ng bahay. Sa harapan po ng Blue Home, sa pinakamukha niya, ay nagkabit kami ng vertical garden or green wall. Yan po ay mga totoong halaman na may sariling irrigation system at drainage system. Dahil po mahal namin yung mga halaman tulad niyan at yan din po ay nagsisilbing parang accent sa bahay po natin. At bawat bahay po dito sa Blue Homes Katmon ay tataniman namin ng isang pirasong ganitong klaseng puno. Ito po ay isang Katmon tree. So siya po ay isang native and endangered. So native dahil po dito lang po siya sa Pilipinas matatagpuan at siya po ay endangered dahil po konti na lang po yung species niya. So bawat bahay po dito sa Blue Homes Katmon ay may kanya-kanya silang Katmon tree. So dyan po na-derive ang aming project name na Blue Homes Katmon. Sa front yard po ng Blue Homes Katmon ay semi-landscape. Nagtanim po kami ng buong-buong frog grass dito po sa akin natatapakan ko. Ito po ay may dalawang purpose. Ang unang purpose po nito ay yung sunlight magmula sa taas, pababa, hindi po siya magre-reflect papunta sa bahay. So, hindi masyadong tatamaan ng indirect sunlight yung bahay. Ang pangalawang purpose po niya ay para ma-inspire ang ating mga future homeowners na taniman or gawing garden ang kanilang front yard at huwag nilang gawing semento. Sa ilalim ng bubong ng Blue Homes ay nagkabit kami ng ganitong klaseng insulation. Ito po ay 20 mm thick, 20 mm. Halos doble po yun nung karaniwan, which is 10 mm po. Ito po, 20 mm thick. So ito po ay polyethylene foam insulation na may two-sided na aluminum foil. So ito po, kaya kabit po yun sa ilalim ng bubong para po yung init na galing sa bubong, kapag yun po ay tumagos, ibabalik lang din po niya sa ere. So dagdag insulation po ito bukod sa white roof po natin sa taas. Ang mga bintana namin dito sa Blue Homes ay kakaiba rin. Hindi kami gumamit ng normal na sliding window. Yun kasi ang problema nun ay kalahati lang palagi yung nabubuksan. Diba? 50% lang yung opening. So mahina yung kanyang natural ventilation. So dito po sa Blue Homes, ay, ang ginamit namin ay casement type windows.
or swing type windows na fully openable, 100% bukas na bukas po yan. So yun po ay para ma-promote, maximize po yung ating natural ventilation na papasok sa loob ng bahay. At bukod po doon, nagkabit kami ng insect screen. Yun po ay para ma-encourage ang ating mga homeowners na buksan or gamitin yung natural ventilation sa pagpapalamig ng kanilang bahay. Sa loob naman po ng bahay ng Blue Homes ay mataas po yung ceiling kumpara sa conventional. 2.5 meters high ang ceiling height po natin. So yung mga windows naman po namin dito, yung laki po niya at yung mga sizes po niya, ganun din po yung mga placement niya, ay kinompute po namin, literal may computation po yan kung gaano siya kalaki para talaga ma-maximize yung air circulation. So yung ceiling height po at yung mga windows po na yan, nakapag-contribute po yan para ma-maximize yung air circulation sa loob ng bahay. Ang mga faucets na ginamit namin dito sa Blue Homes, ganun din yung sink faucet sa ground floor ay low flow faucet na may flow rate na 4 liters per minute. So yun po ay mabagal talaga yung kanyang buga, yung kanyang flow para makatipid talaga sa tubig. So yung toilet naman po natin sa Blue Homes na kinabit ay may dalawang pindutan, isang maliit, isang malaki. Kapag pinindot nyo po yung maliit, nag-flush kayo ng maliit, 3 liters lang yung kanyang i-consume. Kapag pinindot mo naman yung malaki, 6 liters naman yung kanyang i-flush. Kumpara sa conventional na isang pindutan lang tapos isang flush mo, 10 liters agad yung kanyang i-consume. Yung shower head naman po natin na ginamit dito sa Blue Homes ay low flow din po siya. So yan po ay may low flow rate na 7.6 liters per minute. So yan po ay mabagal talaga yung buga niya. Pero aerated po siya, ibig sabihin may kasamang hangin yung buga niya para yung sensation po na marami pa rin yung tubig na lumalabas. So ito po, yung mga components po na yan ay makakapagpatipid po yan ng tubig at ng water consumption po ng mga homeowners natin. Ang mga ilaw na kinabit namin dito sa Blue Homes ay LED light bulbs po yun na may low lumens per watt. So yun po ay makakatipid talaga ng kuryente si homeowner. Dito naman sa labas ay meron ditong outdoor light na solar. So yan po ay solar, hindi niya kailangan ng kuryente. Ang gamit lang po niya ng energy ay galing talaga sa sunlight. So yan po ay kapag madilim, kusa siyang sumisindi. Pag maliwanag, kusa siyang nag-o-off. So hindi po yan kailangan ng switch. At isa pa po, yung mga street light po natin dito sa buong subdivision, gagamit po tayo ng solar street lights na gumagamit din po ng power ng araw para sa kanyang energy. Ito naman po ang tinatawag namin na prototype. Makikita nyo po ito mismo, dito mismo sa Blue Homes Catmon project site. So meron po tayo ditong dalawang prototype na bahay. So ito po ang conventional house. Dito po muna tayo. So dito po sa conventional house, ito po yung ordinaryong bahay dito sa Pilipinas. So usong-usong ngayon yung color brown, dark brown na roof. Maganda po yan. Tapos maliit lang yung kanyang roof overhang, di ba? Dito lang sa Blue Homes. Tapos ito po yung facade po niya ay dark colors. Tapos yung pintuan po niya, ayan po, may pintuan siya. Tapos ito po yung yung window na may kalahati lang yung bukas, kalahati sara, representing yung sliding window na sinasabi ko kanina. So ito po ay ang bintana niya sa harapan lang, wala po siyang bintana sa likuran. So pansin niyo po yung thermometer sa loob. Sa ngayon po ay kasikatan ng araw 39.2 degrees Celsius. So yan po siya. So dito naman po tayo sa kabilang prototype. Ito naman po yung design namin sa Blue Home. So more or less ganyan po siya. So white roof po siya. Mahaba po yung kanyang roof overhang. Meron po siyang insulation dito na makapal kumpara po dito na manipis lang. So ito po ay mostly kulay puti. Meron po siyang bintana dito na fully openable. Bukas na bukas po siya. Tapos kulay puti yung kanyang facade. Meron siyang mga greens po dito. So kung titingnan nyo po yung loob, ang temperature niya ngayon ay 36.9 degrees Celsius. So naturally, mas malamig po siya. Ang Blue Homes Catmon po ay inawardan ni IFC World Bank ng EDGE Advanced Green Building Certificate. So yung EDGE po, yun po ay Excellence in Design for Greater Efficiencies na isang green building certification ni IFC World Bank. So yun po ay legitimate body na nag-certify ng mga green buildings dito sa Philippines. So base po sa accreditation, sa certificate po namin na yun, ang homeowner ay makakatipid ng 72% of their energy savings. So makakatipid din po sila ng 32% sa tubig at 34% sa embodied energy savings. So embodied energy po, yun po yung energy galing po sa mga materials. Ang mga benepisyo po ng mga green features na ito para sa kalikasan ay unang-una po, ang bawat bahay dito sa Blue Homes Catmon ay makakapagpatipid ng 213 cubic meters of clean water per year. Per home po yon. Pangalawa po, ang bawat bahay po dito sa Blue Homes Catmon ay makakapagpatipid ng 2.3 megawatt hour of energy per year. Per home po yon. At bawat bahay din po dito ay makapagpababa ng 1.18 tons of carbon dioxide emission per year na nakapag-contribute ng global warming.
So yun po ay katumbas na para silang nagtatanim ng 18 trees per year per home. Alam naman po natin na kung ano yung maganda sa nature, maganda rin sa mga tao. Ito po yung mga benefits naman para sa ating mga future homeowners. Unang-una po, mas healthy po sila at mas maganda yung kanilang well-being dahil exposed po sila sa natural daylighting, natural air circulation, mas fresh air po sila, at dahil po sa mga plants po dito, mas more oxygen po sa kanilang surroundings. Ang pangalawang benefits po nito para sa ating mga homeowners ay makakatipid sila of course ng utility bills, both sa water and sa energy po. Pangatlo po at ang pinaka-importante sa lahat ay mas inspired sila dahil alam nila sa puso nila na nakapag-contribute sila against climate change. Kami sa Blue Homes ay naniniwala na ang mga bahay natin ay dapat dinedesign at ginagawa ng may pagmamahal sa kalikasan. Dahil po naniniwala kami na lahat tayo, pati ikaw, ay may responsibilidad na protektahan ang ating planeta para sa ating mga anak at sa mga susunod pa na henerasyon. Mahal ko kasi ang aking mga anak at sigurado ako kayo rin, mahal nyo rin sila. So ginagawa po namin ito at gumagawa kami ng mga eco-friendly homes na maganda sa kalikasan para po meron kami maipamana sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon na mas magandang buhay, ng mas magandang mundo. Para po sa support para sa aming pagiging eco-friendly, please like this video and paki-subscribe na rin po for upcoming videos. Have a happy day po!